So as of 2 in the afternoon po ay huling namataan ng bagyo, 195 kilometers na lamang po no, sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang hangin na 65 kilometers per hour pa rin, malapit sa gitna. At may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. At kumikilos po ito, pakanluran at 25 kilometers per hour. So yung outer rain bands or even yung malapit po doon sa gitna ng bagyo, no, nakaka-apekto na rin dito sa may easternmost portions ng Visayas and Mindanao. And eventually po, lalapit nga ito at makaka-apekto sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, and some portions of southern Luzon na apektuhan na rin po nung tinatawag natin na outer rain bands. Yung amihan po, or northeast monsoon nakaka-apekto naman dito sa may Luzon, lalo na sa may eastern sections, nagdadala lamang po ng may hinang pag-ulan. Base sa ating latest animation, wala naman pong kasunod itong si Bagyong Basyang. Sa susunod po yan na 4 hanggang 5 araw. Ito naman yung ating latest track po. No? Kung pagbabasihan natin yung pinakahuling track, maaari pong mamayang gabi na or bukas ng madaling araw, ito po ay magla-landfall dito po sa may Surigao del Sur. And afterwards po, maapektuhan directly yung ating mga kababayan dito sa may Eastern Mindanao, Caraga and Davao Region, then sa madaling araw hanggang umaga dito sa may Northern Mindanao at saka sa may southern portion ng Eastern Visayas. Pagsapit po ng umaga hanggang hapon, sa araw po ng Friday, dadaan naman po yan dito sa timog na bahagi ng Visayas, directly affecting din po itong Central Visayas and Negros Island region. Then pagsapit po ng gabi, bukas, maaaring nakalampas na or somewhere po dito sa may Negros Island region, papunta dito sa may northern portion ng Sulusi. At sa araw po ng Sabado, sa umaga, maaaring nasa may northern Sulusi na to, patawid dito sa may northern portion of Palawan. At sa darating po na Sunday, maaaring Sunday ng morning, nasa may West Philippines na ito, at maaaring Sunday ng hapon or sa Lunes, ay humina ito bilang isang low pressure area. Mananatili pa rin po siya as a tropical storm paglapit or pag-landfall dito sa may parting Surigao. And then hanggang sa makarating po dito sa may Southern Visayas at maaaring humina bilang isang tropical depression paglampas pa dito sa Visayas. So ito man po ay humina as a tropical depression habang dumadaan dito sa may Visayas at nagkakaroon nga ng mga multiple landfalls, possible po yan. Mananatili pa rin yung impacts niya no, ng malakas na hangin at yung malakas po ng mga pag-ulan. Please take note, yung mga magiging pag-ulan natin within the next 24 hours ay medyo crucial na po. So sa ngayon po, meron tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mas maraming lugar pa. Kabilang na dyan na Siquijor, southern portion of Cebu, southern Bohol, Surigao del Norte, Surigao del Sur, gayon din sa may extreme northern portion ng Davao Oriental. Signal number 2 rin sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion of Bukidnon, northeastern portion of Lanao del Norte, sa northeastern portion din po ng Misamis Occidental at sa lalawigan ng Camiguin, signal number 2. Kapag meron po tayong signal number 2, yung ganong kalakas po na hangin, posibleng makatukla pa rin po ng mga bubong, makapagpatumba ng ilang mahinang struktura at yung mga maliliit na puno, makapaglaglag din po ng mga branches at makasira rin ng mga struktura na yari po sa weak materials. Yung wind signal number 1 naman po natin, mas maraming lugar po ang nakataas sa ngayon. Kabilang na dyan ang Northern Palawan, kabilang ang Calamian, Cuyo, and Cagayan Silio Islands. Southern portion ng Eastern Samar, southern portion of Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Ganyan din ang natitirang bahagi ng Bohol, rest of Cebu, and rest of Negros Oriental, signal number 1 po. Ganyan din sa Negros Occidental, Guimaras, basically yung buong Panay Island, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique, signal number 1. Signal number 1 din po dito sa may Dinagat Islands, sa northern and central portions of Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion of Davao del Sur, natitirang bahagi ng Bukidnon, gayon din sa northern portion of Cotabato, signal number 1 din sa Lanao del Sur, northern portion of Maguindanao del Norte, natitirang bahagi ng Lanao del Norte at natitirang bahagi ng Misamis Occidental. And finally, meron din po tayong signal number 1. Dito rin po sa may Zamboanga Peninsula, sa eastern and central portions of Zamboanga del Norte, northern and central portions of Zamboanga del Sur, at sa hilagang bahagi po ng Zamboanga Sibugay, pabugso-bugso yung hangin. Sa susunod po yan na 1 hanggang 2 araw. Ngayon din po, inaasahan din yung strong to gale force gust or pabugso-bugsong hangin, bunsod po ng amihan, at yung outer bands din po ng bagyo.
Dito sa Batanes, Northern Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, down to Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, at halos buong Mindanao na walang mga wind signals. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, itinaas na po ng Pag-asa yung ating babala po for significant rainfall above 200 millimeters na po ang posible sa susunod na 24 oras or sa pagdaan po sa paglapit ng bagyo hanggang sa makarating po sa central portion of Visayas. Ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga matitinding ulan. Kabilang na dyan ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Camiguin at Misamis Oriental. Yung pong ganito karaming pag-ulan, more than 200 millimeters, posible yung mag-cause ng malawakang pagbaha at mataas po ang tsansa ng landslides or pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Yun naman pong 100 to 200 millimeters, itong mga nasa kulay orange, within 24 hours possible po sa may Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at maging dito rin po sa ilang bahagi pa ng Mindanao, sa Misamis Occidental hanggang 200 millimeters, Lanao del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Mataas din po ang tsansa ng mga pagbaha, hindi lang dun sa mga low-lying areas. Mataas din ang tsansa na magkakaroon ng pagragasa ng tubig sa ating mga kanayunan, pag-apaw ng mga ilog at landslides. At yun naman po 50 to 100 millimeters, possible din po within the next 24 hours in other areas po Visayas, sa Negros Island, gayon din sa Cebu, Leyte, Eastern Samar, maging sa may Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Cotabato, at sa Davao del Sur. Ito rin po yung mga areas na most likely po within 24 hours. Magtataas po tayo ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali, ito yung time po na tumatawid itong si Bagyong Basyang from Negros Island hanggang dito po sa may northern portion of Cebu Sea. So meron tayong 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. At meron naman tayong possible na 50 to 100 millimeters simula bukas po yan ng tanghali sa may Palawan, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Cebu at Siquijor. So inaasahan naman po bukas, Friday, meron din mga asahang pag-ulan sa Mindanao, gayon din sa natitirang bahagi ng Visayas dahil sa Bagyong Basyang. So bahagyang hihina yung mga pag-ulan pero maulan pa rin habang meron mga light to moderate rains naman dahil sa shear line sa Bicol Region, Quezon at natitirang bahagi ng Mimaropa. Pagsapit naman po ng Sabado ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time na nagko-cross po dito sa may northern Palawan ng bagyo. So ang Palawan, posible pa rin makaranas ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, habang posible rin po ang significant na ulan dito sa may Quezon, Camarines Norte, Marinduque at Oriental Mindoro. Yan po ay dahil naman sa shear line o yung linyang banggaan po ng mainit at malamig na hangin. Yung malamig na amihan, mainit na easterlies, pag nagko-converge po yan or nagtatagpo, nagkokos po yan ng makakapal na ulap at malalakas sa pag-ulan. So pagsapit po ng Sabado, meron pa rin aasahang pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region and Central Visayas dahil po kay Bagyong Basyang. At yung shear line naman, magdadala rin ng mga kalat-kalat na ulan sa Metro Manila, Aurora at natitirang bahagi ng Calabarzon, Bicol, and Mimaropa. Pagdating naman po sa gale warning o yung matataas sa mga alon natin malayo sa Pampang, posible po yung hanggang 5 metrong taas sa mga pag-alon sa may eastern coast po ng Visayas and Mindanao. So that includes Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Misamis Oriental. So posible pa rin po tayo magtaas ng gale warning habang lumalapit po yung bagyo at nagla-landfall or dumadaan somewhere dito sa may Visayas and Mindanao, possible din po tayo magtaas ng gale warning. For example, dito sa may Bohol, sa may Misamis provinces, Cebu, Siquijor, and Negros Island. At yung ihuling babala po natin, storm surge or daluyong ng bagyo, possible po yung 1 to 2 meters sa loob po ng 2 araw or 48 hours. Dito po sa mga truck talaga sa dadaanan mismo ng Bagyong Basyang, kabilang na ang baybayin or coastal communities rather ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, gayon din ang Davao Oriental, Camiguin, Misamis Oriental, Leyte and Southern Leyte, gayon din ang Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo, Occidental Mindoro, hanggang dito po sa may Oriental Mindoro and Palawan, possible po yung 1 to 2 meters na daluyong ng bagyo. At
ito pong nakikita nyo sa inyong screen, ito yung tinatawag natin na Hazard Hunter. No? Very helpful po ito sa ating mga kababayan na gustong malaman kung ano nga ba yung assessment ng mga hazards o yung mga risk na dala po ng bagyo. No? For example, itong floods or baha, yung landslides, mataas ba ang chance ng baha or landslides sa inyong lugar, at yung storm surge po na galing po sa Pag-asa. No? Makikita po natin to doon sa tinatawag natin na website, hazardhunter.georisk.gov.ph. Inulit po natin, hazardhunter.georisk.gov.ph, or pwede rin yung pong scan itong link or QR code na nakikita nyo sa inyong screen. Tapos makikita nyo po yung welcome page po dito sa link na to. Ita-type nyo lang po yung lugar ninyo. For example, Quezon City. Doon sa Quezon City, pag-click nyo po yun, makikita nyo yung mapa ng Pilipinas, and then pwede nyo pong i-click yung mismong lugar ninyo, yung inyong barangay or neighborhood. Tapos malalaman po ninyo kung yung lugar po ninyo ay highly susceptible or mataas ang chance or delikado sa mga pagbaha, sa pagguho ng lupa, or sa storm surge. So try nyo pong i-click po itong link na to, or pumunta po kayo doon sa inyong, doon sa link na to, at scan yung QR code na ito. At para naman po sa mga curious din po, or gusto malaman kung ano nga ba yung lagay ng inyong tide sa inyong lugar the moment na lumalapit yung bagyo sa inyong lugar. So scan nyo lamang po ito. Ayan, for iOS users, itong nasa left side. For Android users, so pag na-scan nyo po ito at pinuntahan nyo po yung link na yon, makikita nyo yung possible tides at the specific time sa inyong lugar. So yun lamang po ang latest mula po dito sa Weather Division. Salamat po.